Diyos Lobo, Diyos Lobo. Mga ginang at ginuo. Ang makakapanalo sa labang ito, siya ang magdadala ng gintong sinturon at magiging World Boxing Champion. Diyos Lobo, isang malaking pakpak para sa ating challenger. Siya ang Black Whirlwind, 42 laban, 36 panalo, 3 tabla, 3 talo. Hu Chen. Baba. Baba. At ngayon, isang malaking pakpak para sa ating two-time champion. Ang Diyos Lobo, 42 laban, 42 panalo. Bigyan natin na malaking pakpak si Diyos Lobo, si Chen Feng. Diyos Lobo. Chen Feng, tulungan mo ako. Halika. Chen Feng, bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat nasa ring ka? Hinahamon mo ang girlfriend ko, gusto mong mamatay. Nawalan ng malay. Xiao Feng, unahin mo ang laban. Ako na ang bahala rito. Unahin mo ang laban. Chen Feng. Tigil na sa pagkuha. Tigil na. Ang nasasakdal, si Chen Feng, napatunayan na nakasala sa pagpapasakit ng kapwa. Sentensyahan ng 3 taong pagkabilanggo. Xiao Xue, dumating ka. Xiao Xue, ano ito? Yan ang kasunduan sa paglilipat ng negosyo sa ilalim ng pangalan mo. Gusto kong magkaroon ang ating anak ng magandang buhay pagkapanganak. Anak? Ang ating anak. Sige, pipirmahan ko. Ilang buwan na. Xiao Xue. Pakiusap, tawagin mo na lang siyang MRS mula ngayon. Xiao Xue. Bakit mo ako tinalikuran? Dahil tanga ka, puro boxing lang alam mo, kumikita ng maruming pera. Kung umaasa lang ako sa'yo, kailan pa ako mabubuhay ng gusto ko? Ngayon, si Hu Chen ang tumutulong sa akin, 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa'yo. Chen Feng, tinatanong mo ako kung bakit. Yung laban 3 taon na ang nakalilipas, nakalimutan mo na ba? Yun ang mga patakaran. Chen Feng, hanggang ngayon, wala ka man lang pagsisisi. Tandaan mo, ang lahat ng nangyari ngayon, nararapat lang sa'yo. Punyeta. Chen Feng. Umupo ka. Totoo lang, huwag kang magalit ng ganyan. Sa totoo lang, matagal na kaming makasama ng asawa mo. Sobrang nakakaakit kasi siya habang nagbobotsing ka. Ilang bises na kaming nagtalik. Modelo sa dance department. Napakaganda. Yung pananakit. Plano namin ni Xiao Tzu yun. Salamat din sa regalo sa anak ko. Papatayin kita. Napatunayang guilty si Chen Feng sa pananakit. Kailangan magbayad ng 1 milyon sa pamilya ng biktima. At mga susunod na gastos sa paggamo. Ang hirap ng buhay ko. Si Chen Feng nagago. Muntik nang mamatay ang asawa ko. Ito ang kasunduan sa bayad pinsala. Kung wala kayong tutol, pirmahan ninyong dalawa. Sige na, ako na.
Pumirma na ako, pero wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, kahit anong mangyari. Babalik ko ang perang ito. Chen Feng, ang hirap na dinanas ko. Ibabalik ko ng higit pa sa iyo at sa pamilya mo. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome dito. Umalis kayo. Pasensya na, ate. Ito ang kontratang pinirmahan mismo ni Chen Feng. Mula ngayon, lahat ng ari-arian ng Chen Group ay akin na. Ika ang dapat umalis. Impossible. Gumamit ka na masamang paraan. Sabihin sa mga investor na dagdagan nila ang puhunan nila ng doble. Chen Feng, Narito. maaari ka nang umalis. Eight. Nandito na ako. Mabuti naman at nakabalik ka. Boss, handa na ba ang aking barbecue? Opo, malapit na. Umupo muna. Hanap tayo ng pwesto. Boss, nakita na namin ang hinahanap ni Hu Xiao. Ay sesend ko na ang lokasyon. Nasaan siya? Boss, ano ang nangyari? Kuya, pasensya na. Pwede bang patayin ng mga kasama ninyo ang ilaw ng sasakyan? Nagitin na ako dito. Nakakabala sa mga kumakain. Ako rin ang customer. Masyadong madilim dito. Anong problema? May problema ba? Ayaw mong kumain? Umalis ka na. Hoy, huwag kang umalis. Ano ang gusto ninyong kainin? Gusto ko. Kainin ka. Pwede ba? Maging magalang ka. Narinig niyo ba, mga kapatid? Sabi niya, maging magalang daw tayo. Ha 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 ha. Sige, bigyan natin siya ng respeto. Siraan ninyo ang kanyang pwesto. Sino ang maglalakas loob na sirain ang pwesto ng ate ko? Ha ha ha. Hoy, hoy. Hindi ba ito ang sikat na Wolf God? Hoy, kailan ka ba lumabas? Nagpapanggap ka pang matapang dito. Kaninong pantalon ang nabuksan ang zipper? Kaya't ikaw ay lumabas? Ako. Gusto mo pa bang bumalik sa loob? Kuya, bata pa ang kapatid ko. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Huwag mo siyang pansinin. Ngayon, ako ang kulang sa pag-aalaga. Ganito na lang. Kuya, anong gusto ninyong kainin? Ako ang manlilibre ngayon. Parang may problema ka sa akin? Hindi ko gusto ang tingin mo.
Ano? Ayaw mong tanggapin? Ha ha ha. Sinaktan niya ang tao ko. Sa tingin mo, isang inuman lang ang makakapag-ayos nito. Huwag mong kalimutan, kakalabas lang niya sa loob. Kung tatawag ako ng pulis, hindi lang 3 taon ito ngayon. Ate, umalis ka dyan. Chen Feng, hindi ka pa ba nagsasawa sa paghahampas? Sa loob ng 3 taon na ito, ako at si tatay ay patuloy na nagbabayad ng utang mo. Akala ko, sa loob ng 3 taon na yon, magiging maayos ang ugali mo. Akala ko, sa loob ng 3 taon na yon, magiging maayos ang ugali mo. Ate, ako. Ano ang gusto mo? Ako, tao na pinakamarunong makipag-usap. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi pwede. Tumawag ng pulis. Huwag tumawag ng pulis. Ako ang luluhod. 8. Xiao Feng. Dati, hindi kita napigilan. Kasalanan ko yon. Pero simula ngayon, hindi na ako ulit ng parehong pagkakamali. Ang gusto ko, siya ang lumuhod. Ano, gusto mong humalili sa kanya? Pwede rin. Basta't dadaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Hindi ko na pag-usapan ang nangyari ngayon. Gusto mong mamatay? Xiao Feng, kung gagalaw ka ngayon, sasaksakin ko ang sarili ko dito. Dumosdos ka. Nasisiyahan ka na ba? Batang lalaki, talagang duwag ka. Nang dumaosdos sa pagitan ng hita ko ang ate mo, hindi ka man lang kumibo. Xiao Feng. Walang kwenta. Umalis na tayo. Ate, bakit hindi mo ako hinayaan na kumilos? Ginaganyan ka nila. Dahil sa nangyari noon, isa akong doktor na galing sa ibang bansa. Pero wala akong trabaho, kaya dito na lang ako nagtitinda sa bangketa. Si tatay naman, isang sikat na gintong coach noon. Pero ngayon, tagasalo na lang ng suntok sa GYM. Chen Feng. Iwanan mo na ang walang kwentang dangal mo. Hindi makakain ang mukha. Chen Feng, kung talagang may puso ka, bawiin mo ang lahat ng karangalan na nawala sa atin. Ang mukha nating nahulog sa lupa. Pulutin mo ulit. Hu Shao, ginawa ko na ang utos mo. Sa harap ng lahat, ininsulto ko ang Chen Feng na yon. Tapos ang ate niya, dumaosdos sa ilalim ng hita ko. Ang duwag na yon, hindi man lang kumibo. Talagang duwag. Magaling ang ginawa mo. Narapat sa iyo ito. Salamat Hu Shao, salamat Hu Taytay. Ang bilangguan talagang kakaiba. Ang dating matapang na ugali ni Chen Feng, naging duwag na dahil sa bilangguan. Sayang lang, hindi ko siya naipasok uli. Pero nakita niya ang pagkainsulto sa ate niya. Wala siyang ginawa. Ang ganyang tao, hindi dapat katakutan. Ipaalam mo, tuloy ang laban. Hindi lang dapat ituloy. Kailangan pang mas maging malakas. Gusto kong makita ni Chen Feng na ikaw ang mananalo. Para lubusang siyang malupig at hindi na makabangon. Tatay. Matanda, ilang suntok pa lang, hindi mo na kaya? Noon, ikaw pa ang sikat na gintong coach sa boxing. Ang hina mo naman. Nagbabayad ako. Kaya ko pa. Tatay. Chen Feng, Sino ka?
7 taon na ang nakalipas. Ginawa mong gulay ang kapatid ko. Hanggang ngayon, nakahiga pa rin siya sa ospital. Ikaw ang kuya ni Kinliang na si Kindong Sheng. Ah. Noon, hindi lang ikaw ang kanyang coach. Ikaw din ang kanyang ama. Nahanap din kita ng hindi inaasahan. Chen Feng, Anong gagawin mo? mukhang ang paghihiganti ng kapatid ko. May pagkakataon ngayong matutupad. Tatay, Kindong Sheng, kung saan mo ang tatay ko? Hindi kita patatawarin. May kontrata tayo. Kailangan niyang matapos ang 100 suntok. Gusto ko lang sana siyang turuan ng leksyon. Pero nagbago na ang isip ko. Gusto kong mapanood mong mamatay siya sa harap mo. Tatay, Kahit tawagin mo pa siyang lolo, walang kwenta. Ang utang mo, ibabawi ko sa buhay ng tatay mo. 90 na suntok, 1-0 na lang ang natitira. Sa tingin mo, kaya ko ba siyang patayin sa huling 1-0 suntok? buksan niyo ang pinto. Bilisan niyo. Hindi pwedeng buksan. Ayon sa patakaran dito, kailangan matapos ang 100 suntok. Wala akong pakialam sa patakaran niyo. Buksan niyo agad. Kung magpupumilit kang magulo, hindi ako mag-atubiling palayasin ka. Matanda ka na, matibay ka pa rin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. tigil na. Sumusuko na kami. Pakawalan niyo ang tatay ko. Maliban kung ang manlalaro mismo ang sumuko, tuloy ang laban. Tatay, sumuko na tayo. Hindi na tayo lalaban. Pagkatapos ngayon, mababayaan na ang lahat ng utang. Akalabas lang ni Xiaofeng. Gusto kong mamuhay siyang malinis mula ngayon. Lima na lang ang natitira. Halika! Mamatay ka na, matanda. Anak, turuan kita ng suntok. Ano? Balang araw, gusto kong maging katulad mo, tatay, na walang katapat sa laban. Talaga? Mabuting anak. Tatay, huwag na tayong lumaban. Sumuko na tayo. Xiaofeng. Anak, ito na ang huling ituturo ko sa'yo. Huwag kang susuko hanggang sa huling sandali. Sa hap ko, nagpapanggap kayong mag-ama. Matanda kang walang silbi. Pagkamatay mo, susunod na siya sa'yo. Kindong Sheng. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Sumpa ko. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Ay naku, natatakot ako. Mamatay ka na, matandang hayop. Tatay, Huwag isama yan. Tapos na ang 100 suntok. Wala na ang kontrata. Mamatay ka na, matanda. Gusto mong sumuntok? Sige, lalaban ako. Akala mo ba, ikaw pa rin ang wolf god ng 3 taon na ang nakalipas? Wala kang profesional na pagsasanay. Basura ka lang. Flower shifting. Tiger's capture. tatay, yan ba ang martial arts na pinag-aralan mo noong bata ka? Itong batang to. Hindi ko alam kung kailan niya ito natutunan ng palihim.
Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Nawala ang titulo mo bilang boxing champion dahil sa girlfriend mo. Sa tingin mo, sulit ba yon? Pwe, huwag mo na akong makita ulit. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, sasapakin kita. Xiaofeng, bakit ka huminto kanina? Nahalata mo, tatay. Boksingero ang tatay mo buong buhay. Kung hindi ko pa yan mahalata. Sayang lang ang buhay ko. Ako. Sa loob ng 3 taon kong pagkakabilanggo, hindi ako tumigil sa pag-ehersisyo. Lagi kong iniisip na balang araw makakalabas ako. Para magiganti kina Hu Chen at Zhang Tzu. Pero mali pala ako. Boss Hang, si Chen Feng ay talagang wasak na. Kahit si Kim Dongsheng, kayang-kaya na siyang kontrolin. Bawiin na ang lahat ng mga tauhan na nagmamanman sa pamilya Chen. Hindi na natin kailangan ng espesyal na pagbabantay sa kanila. Opo. Ito na ang huling 20,000 pagkatapos mabigay ito sa'yo. Tapos na ang lahat ng utang natin. Gusto na gusto ko to. Ang bagay na to, nakakapagpawala ng mga problema. Si Hu Chen, 3 taong sunod na boxing champion. Gintong medalista sa iba't ibang palaro, at ang dangal ng boxing scene sa Yunchen. Sa taong itong Jinghai Boxing Championship, ang ika-4 na titulo ni Hu Chen ay tiyak na. Xiaofeng, sumali ka sa boxing match. Talo mo siya ng patas, akunin mo ang dangal. Nasa iyo. Ano pa ka sa match? Liham ng rekomendasyon, work IE. Anong liham ng rekomendasyon? Oy, si Gua pala ito. Gua, si Wolf God ay pinabagsak ni Kuya Kin. Nga, si Gua. Haha, ano, talunan. Gusto mo pa magparehistro? Ano ba pakialam mo? 50 milyon ang premyo sa kompetisyong ito. Pero may isang mahigpit na kondisyon. Liham ng rekomendasyon mula sa Boxing GYM. At 100K na registration fee. Alam mo ba kung bakit? Para maiwasan ang mga tulad ninyong walang kwenta na magparehistro. Hindi ko alam na may ganyang kondisyon. Oy, mga basura kayo. Dapat ba kayong makipag-ugnayan sa Hu Group? Umalis kayo. Haharang ka pa. Sasapakin kita uli. Umalis ka. Umalis. 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 Wala tayong liham ng rekomendasyon o 100K na bayad. May paraan ako. Ikaw na naman? Ano ang ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang boss niyo. AMEA. Sino ka ba? Dapat ka bang tawagin ang boss namin? Makikipagnegosyo ako sa kanya. Pasensya. Wala ang boss namin. Umalis ka na. CJ, sasalubungin ko ang yuwen ninyo. Mga kapatid, may nanghahamon sa GYM. Bigyan natin siya ng extra session. Mga walang kwenta, sinusuportahan kayo ng Yuan family. Pero wala man lang kayong nagtatanggol. Hindi pa kayo makatalo sa isang yetsa. Wala kayong silbi. Ngayon, maaari mo na ba akong dalhin sa boss mo? Miss, galing sa South Korean Taekwondo Master ang Yecha na yon. Malupit ang suntok asipa niya. Ayokong malaman ang kanyang kakayahan. Gusto ko lang siyang mapalaya sa ring. Miss, may tao sa labas na gustong makipagkita sa iyo. At marami siyang sinapak sa amin. Sino na naman? Say, anak ni Chen Ting. Si Chen Feng. Sino? Ang wolf god na si Chen Feng. Tumayo kayong lahat. Tumayo.
Ilabas ninyo silang lahat at hanapan ng pinakamahusay na pribadong doktor para gamutin. Umupo ka. Pasok siya. Opo, miss. Ito na yung maghintay ka na lang. Kapayapaan bago ang bagyo. Pasensya na, wala akong magawa. Patawarin mo ako sa ganitong paraan. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay para makipagnegosyo sa'yo. Hoy, ang kapal na mukha mo. Alam mo ba kung saan ka naririto? At nandito ka pa para manggulo. Upuan. Halika, umupo ka. Negosyo. Ayos yan. Gustong-gusto ko ang negosyo. Kailangan ko ng isang slot sa boxing tournament at saka 10,000 piso. Hindi ko Okay lang, hindi na kailangan ng kompensasyon. Hindi pa ako tapos magsalita. Wala yon, pumapayag ako sa lahat. Isang slot sa boxing tournament at 10,000 piso. Para sa akin, wala yan. Miss, nandito uli si Yecha para manggulo. Nagmamatapang siya ngayon, nangangakong isasara niya ang boxing GYM natin. Yacha, Matutulungan ko kayo. hindi pwede. Si Yacha ay kilalang taekwondo master mula sa South Korea. Hindi siya katulad ni Kim Dongsheng. Alam kong malakas kang lumaban, Wolf God. Pero kailangan mo pa ng konting panahon para makabawi. Kaya ko to, panoorin mo na lang. Sino yan? Hindi ko pa siya nakikita dati. Noong huli, 5 ang natalo ni Yecha. 3 sa mga kalaban niya ay malubha at hindi na gumaling. Yung 2 pa, baka hindi na sila makakatayo habang buhay. Mukhang hindi rin siya makakaiwas sa masamang kapalaran. Nakasuot na maskara, nagpapanggap lang. Kung dadaan ka sa pagitan ng mga hita ko, baka isipin kong hayaang mabuhay ka. Ang dami mong salita. Tapusin na natin to, may iba pa akong gagawin. Wolf God, ikaw na ang bahala. Naku, ginamit agad ni Yecha ang kanyang pinakamalakas na teknik. Baka may mangyaring masama kay Chen Feng. Ang dali lang. Buksan mo. Ipagbigay alam kung sino man ang mabubunyag ng tunay na pagkatao ni Chen Feng. Huwag niyong sisihin kung wala akong awa. Opo, Ito ang imbitasyon para sa boxing tournament at ang 10,000 piso. Maraming salamat, Miss Yuan. Natalo mo si Yacha. Iniligtas mo ang reputasyon ng aming boxing gift. Karapat-dapat ka rito. Bukod pa yan, ikaw ang kakatawan sa aming boxing gift sa paligsahan. Pwede ka mag-training dito sa amin. Salamat. Sige, usapan na. Simula ngayon. Isang pamilya na tayo. huwag mo na akong suportahan, okay na ako. Galos lang to, tingnan mo. Ganap na okay na ako. Wala yun, wala. Tay, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Matanda ka na, nag-aalala pa kami. Alam ko na, alam ko na. Ikaw talaga, ang daldal mo. Ay, ate. Anak, Nakuha ko na ang imbitasyon sa boxing match. halika, halika, tingnan nyo. Malabas ang mata ko, bilisan nyo. Imbitasyon nga. Paano mo nakuha yan? Pumunta ako sa yuwi na pinagboboksingan ni Tai. Parang humalili sa kanila sa laban. Ang galing, Xiao Feng. Bukas, samahan kita mag-enroll, Tai. Karapat dapat sa pangalang Wolf God. Sa pagkakataong ito, patunayan natin sa lahat. Tai, huwag kang mag-alala. Babawiin ko lahat ng nawala. Ginoong Piao, ano nangyari? Sabi mo, naayos mo na lahat? Bakit natalo si Yecha? Sino yung nakamaskara? Naantala ang plano kong patalsikin ang pamilyang Yuan. Ang plano kong Dragon Slayer. Paano na itutuloy? Ginoong Piao, naayos ko na talaga lahat. Sino ba naman mag-akalang biglang may sumulpot na si Chen Feng? Ginawa niya lang yon para makakuha ng slot sa laban. Kaya niya hinamon si Yecha. Paano mananalo si Chen Feng kay Yecha? Kilala mo siya? Kilala ko siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may makasira sa plano natin. Walang sinuman ang makakakuha sa parte natin. Ako na ang bahala kay Chen Feng. Ako na ang maghihiganti para kay Yecha. Matagal na kaming magkaibigan. Huwag nyo na kong suportahan. Tingnan nyo, okay na ako. Gawin mo na.
Tay. Tay, gising ka, Tay. Nakita mo ba? Nakita mo ba? Tumawag ng ambulansya. Bilisan nyo. Tay. Tay, gising ka, Tay. Hello, 120. May aksidente dito. Nasa Binhay Road ako. Bilisan nyo, please. Alis na tayo. Apa. Kapit lang, Papa. Bilis. Hindi kayo pwedeng pumasok. Pamilya, magbayad na kayo ng bayarin. Magsisurgery na kami. Magkano ang babayaran? 10,000 muna. 10,000. Xiaofeng, pumunta ka muna sa registration. Last day na ngayon, pera para sa paggamot ni Papa. Ako na ang bahala. Mahalaga ang boxing match, pero hindi mas mahalaga kaysa sa inyo. Matagumpay ang operasyon. Ang kalagayan ng pasyente ay halos matatag na. Sa susunod, kailangan lang ng tahimik na pahinga, unti-unting gagaling. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Salamat. Ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, para manood ng gulo. Narinig ko na nabangga kayong tatlo. Ganito kasayang pangyayari, natural na hindi dapat talampasin. Mabilis ang balita mo ha. Siyempre. Sinasabi ko sa inyo, sa susunod na lalabas kayo. Mag-ingat kayo sa pagtawid sa kalsada. May 2 mata kayo para sa hangin lang. Kung mamatay kayo, hindi importante. Baka matakot lang ang driver. Hindi maganda, naiintindihan nyo ba? Sinasabi nila na ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Ang masasamang tao ay nabubuhay ng 1,000 taon. Ang matandang ito, una ay binubog na halos mamatay. Tapos nabangga pa ng sasakyan, ganoon pa man nabubuhay pa rin. Ang buhay ay talagang matibay. Sayang lang, hindi kayong tatlo ng sabay-sabay. Lahat ng ito ay talagang ginawa mo. Xiaofeng, bitawan mo. Pwedeng kumain ng basta-basta, pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Sinasabi mo na ako ang gumawa, magpakita ka ng ebidensya. Kung hindi, ihahabla kita sa paninirang puri. Pero kahit na ako ang gumawa, ano naman ang magagawa mo? Halika, suntukin mo ako, kaya mo ba? Chen Feng, ngayon hindi ka na. Ang dati mong sarili, ngayon baliktad na. Gusto kitang patayin ng dahan-dahan. Parang pagdurog sa langgam, napakadali lang. At ang dahilan kung bakit hindi pa kita pinapatay. Iyon ay dahil hindi pa ako nagsasawa sa paglalaro. Ang oras bago magsara ang registration para sa boxing match. Wala pang 1 oras na natitira. Abot pa ba kayo? Hu Chen, Ang dami mong ginawa, wala lang ito kundi para pigilan. Ang pagpaparehistro ng kapatid ko, sa huli, natatakot ka pa rin. Tulad ng 3 taon na nakalipas. Natatakot ako. Ako, ang 3 taong sunod-sunod na boxing champion. Matatakot ba ako sa isang bagong labas lang mula sa kulungan? Eh bakit mo ba? Ginagawa ng paraan para pigilan ang kapatid kong magpatala. Gamit pa ang ganitong mababang klaseng pamamaraan. Pinigilan ko ba? Sino ang pumigil? Umalis ka diyan, huwag mong hangan ang mga nagpapatatala. Sex na, ano pang hinihintay mo? Walang pera, ano? Pasensya na, nagmamadali ako ng lumabas, hindi ako nakapagdala ng maraming pera. Itong 200 piso, gamitin mo muna. Kapag kulang pa, hingi ka uli sa akin. Siyempre pa, noong mga araw, pinakain mo ng maayos si Xiao Zue. At binigyan mo pa ako ng isang malusog na anak na lalaki. Ang pinakamahalaga, ibinigay mo pa sa akin ang iyong negosyo. Kaya nagkaroon ng Hu Corporation ngayon. Tama ba ako, mga kaibigan? gusto mong mamatay. Mga sibilisado tayo, narito tayo para manood ng eksena. Hindi para makipag-away. Malapit na magtapos ang registration. At kayo, may pera pa ba kayong 10,000? 10,000 lang, hindi 10 bilyon. Hindi ko alam kung bakit kayo nagmamalaki. Binibining Yuan. Kuya Chen Feng, ako na ang bahala rito. Aalagaan ko si Tito Chen at ang kanyang kahon. Sige na, magpadala ka na. Xiaofeng, sige na, nandito pa ako. Binibining Yuan ang utang na loob na ito. Tatandaan ni Chen Feng. Binibining Yuan, mukhang. Gusto mong makipag-away sa akin. Paalam. Sino ka ba? May karapatan ka bang makipag-away sa pamilya Yuan? Binibining Yuan, payo ko sa iyo, huwag mong pakialaman ang gulo na ito. Hindi mo kaya ang taong nasa likod ko. Pakikialaman ko, ano ang magagawa mo? Si Chen Feng, ipagtatanggol ko. Pigilan ninyo si Chen Feng. Sino ang maglalakas loob? Kuya Hu, ang kalaban ay ang underground emperor ng Yuncheng. Ang pamilya Yuan. Kayo, Malinaw na sa akin ang nangyari noong nakaraang 3 taon. Sa huli, isa ka lang na basurang hindi karapat-dapat. Kuya,
Ang cute-cute mo. Malapit na magtapos ang registration. Wala nang darating. Mag-impake na tayo. Sage, mag-impake na. Sandali. Sumali ako sa boxing match. Ah, di ba talo ka na noon? Payo ko, dumaos-dos ka na lang dito. Baka maawa pa ako sa'yo. Hatiin. Unang round. Handa, simula. Anong nangyari? Ang lala ng mukha mo. Natalo si Kim Dongsheng. Di ba kakasimula lang ang laban? Isang sontok lang, knockout na si Kim Dongsheng. Naloko tayong lahat ni Chen Feng. Naloko. Itinatago ni Chen Feng ang tunay niyang lakas. Nung nakalaban niya si Kim Dongsheng, di niya binigay ang lahat. Kung matalo si Kim Dongsheng dito, ikaw naman ang susunod na kalaban. Ano naman kung nagtago? Di na, tutulad ng 3 taon na nakaraan. Akin na ang mundo ngayon. Kung nakarating siya dito, sa ring ko siya papatayin. Maghanda ng training room at special na trainer. Magpapawis muna ako. Chen Feng. Akala mo ba makakaahon ka lang dahil nakisama ka sa pamilya Yuan? Ang nasa likod ko, buong kapital ng South Korea. At saka, ang boxing match na to, ang pamilya ko ang nag-organisa. Kung gusto kitang matalo, dapat kang matalo. Bantayan mo lahat ng kilos ng pamilya Chen Feng habang may boxing match. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Opo, Gusto mong bumangon. Panaginip lang yan. Xiao Feng, relax ka lang. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Naniwala ko sa'yo, Feng. Talagang matatalo mo si Hu Chen. At aakyat ulit sa hagdanan ng mga Diyos. Salamat. pumasok na ang mga manlalaro. Alam ko na. Anong nangyari, ate? Medyo masama pakiramdam. Mauna kayo, susunod ako agad. Biglang atake sa puso ang tatay mo. Kailangang pumunta agad ang pamilya sa ospital. Ginawa ko na ang sinabi nyo, pinapunta ko na ang pamilya sa ospital. Huwag nyo akong sasaktan. Huwag kang mag-alala. Basta't magpakabait ka dito, walang mangyayaring masama. Hoy, Tapos na ang trabaho. sige, alam ko na. Harangin ninyo si Chen Macheng para sa akin. Napakahalaga ng laban na ito. Kailangan kong manalo. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin? Siyempre naniniwala ako sa'yo, pero mas mabuting handa tayo. Kakasimula pa lang ang pakikipagtulungan namin sa kapital ng Timog Korea. Hindi ko hahayaang may sumira nito. Ginoong Huo, oras na para lumaban kayo. Sage. Alam mo ba, pag nagparehistro ka, may mapapatunayan ka. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung kanino ang boxing ring ngayon. Kaninong mundo ito? Medyo maaga pa para sabihin yan, di ba? Tingnan mo ito, mula sa hurado hanggang sa mga tauhan. Sino ba ang hindi ko tao? Ano ang gagamitin mo para talunin ako? Sage, humiwalay. Handa. Simula. Baba. Baba. Baba.
Alam kong may masamang balak kayo. Buti na lang sumunod ako. Sakto, kulang ang isa. Dumagdag pa ang isang mas guwapo. Mga bro, swerte tayo ngayon. Tumakbo na. Tumakbo na. Neck choke yun. Sabihin mo sa hurado na mag-isip ng paraan kapag naipit na ang neck choke. Delikado si Hu Chen. Bilisan mo. Anong nangyayari sa'yo? Magising ka. Mag-focus. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Naintindihan? Wala pa ba ang ate ko at si Binibining Yuan? Sumama si Binibini kay Binibining Macheng. Hindi pa sila bumabalik. Ikalawang round. Handa. Simula. Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang ate mo? Lumabas na. Lumabas na. Ang deadly move ni Hu Shen, ang head spike. Kapag ginamit ito, ang kalaban ay mamamatay o masusugatan. Kung magpapatuloy pa ang laban, mawawalan ng buhay ang ate mo. Tuso. Chen Feng, inaamin kong napakagaling mo talaga. Ngunit sa ring, diskarte ang labanan, hindi lakas. Noong nakaraang 3 taon, ako ang nanalo, at sa susunod na 3 taon, ako pa rin ang mananalo. Nasa critical na sandali na tayo ngayon. Kung ako si Chen Feng, magpapatalo na lang ako. Kung hindi, kapag pinilit ni Hu Chen, hindi na makakapag-isip. Sa buong buhay niya, makipag-away sa akin? Sa susunod na buhay na lang. Anak, itong buto. Ang pinakamatibay na bahagi ng katawan ng tao. Pero ito rin ang pinakamahina. Halika, subukan natin ni Papa. Xiao Feng, tingnan mo doon. Subukan natin. Ang braso ko. Ayos na. Binibini o Kai, nakakontak na. Ligtas ang Binibini at si Macheng. Naku, nabuo na ang cross armbar. Mag-isip tayo ng paraan.
Ako, 4 na taong gulang pa lang nag-aaral na ng martial arts. 6 na taong gulang natalo ko na lahat sa klase. Kayong mga walang kwentang ito, hindi pa sapat para pampangipin ko. Kayong mga... Ayos lang ba kayo? Kuya Feng, sabay-sabay silang sumugod para saktan ako. Natakot talaga ako. Oh, may dumating na Ultraman. At pinatumba silang lahat. Evie, natakot ako, yakap naman. Ha? Dr. Liu, kumusta ang braso ni Huchen? Makakapaglaro pa ba siya sa hinahara? Kahit na naayos ang braso, mahirap na. Pa sa mga high-intensity na laban. Chen Feng, Boss Zhang, may mga balita sa internet na ang nangyari 3 taon na ang nakalipas ay may ibang kwento. Na-fram lang si Chen Feng. Pagkalabas ng balitang ito, hintayin natin kumalat ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, patuloy tayong magbibigay ng mga bagong ebidensya. Para maging malaking issue ito online. Sa loob ng 3 taon, palaging lumalaki ang pamilya Hu. Di ako'y sumusuporta sa kanila. Dapat pa natin lalong palakihin. Ang apoy na ito, Hindi ko alam kung paano magpasalamat kay Binibini Yuan. bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Ha? Biro lang, natakot ka naman. Wala nang magkasakit ang aking ama at ako ang humawak ng mga tao. Hindi ko na naisip mag-asawa. Pero may isang bagay talaga na kailangan ko ng tulong mo. Ano yon? Lihim kong inimbestigahan na ang aking ama ay nilason. Nilason. Mukhang maunlad ang pamilya Yuan pero sa totoo lang. Matagal nang pinasok ng mga panlabas na puwersa, puno na ng butas. Pinag-aralan ko ang mga grupong ito. Lagi silang nakikipag-ugnayan kay Sang Sui at sila rin ang tunay na mastermind noong 3 taon ang nakalipas. si Huchen at Zhang Chu. Benepisyaryo lang sila. Ang tunay na mastermind ay napakahiwaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nahahanap. Limitado ang mga tao ko. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit. Sinusuportahan kita ng buong buo. Paano kita matutulungan? Matapos mong talunin si Huchen sa kompetisyon, siguradong sisikat ka. Lalapit sila sa'yo. Gusto kong malaman kung sino talaga sila. Hello. Tingin dito. Salamat. Sakay, dadalhin kita sa isang lugar. Sasakay ako dahil sinabi mo. Akala mo ba katulad kita? Chen Feng, huwag kang magyabang. Dati kang boxing champion, ngayon wala ka ng silbi. Hindi rin maganda ang pagpili mo sa investments. Hindi ako ang gustong makipagkita sa'yo. May ibang tao. Ayoko. Ano ang kailangan para pumunta ka? Paano kung... Halikan mo ako? Mukhang hindi mo pa rin ako makalimutan. Masyado kang nagmamalaki. Matagal ko na naririnig ang pangalan ng Wolf God. Ngayon lang kita nakita. Talagang hindi nabigo ang expectation. Ginoong Piao. Bakit? Hindi mo inalok ng saa ang aking bisita? Hinahanap mo ako. Magpapakilala ako. Ako ang head ng South Korean capital. Yao Chengjin. Ang dahilan kung bakit kita pinapunta ay para makipag-collaborate sa'yo. Collaborate. Alam ko na partnership lang kayo ng pamilya Yuan. Ikaw rin ang tumalo kay Yi Chasaring. AME. Napakalawak pala ng impluensya ni Ginoong Piao. Kung makikipag-collaborate ka sa amin, gagawin kitang champion ng boxing tournament na ito. Tutulungan pa kita na dominahin ang boxing scene ng Dachia at mag-iwan ng legacy. Mukhang interesting. Ginoong Chen, pirmahan mo ang kontratang ito at magiging magkakampi na tayo. Lahat ng pera sa kahon na ito ay sayo. Talagang napakalaking kita. Basta tulungan ko lang kayo. Magtayo ng mga taekwondo event, makakakuha ako ng ganito karaming benepisyo. At makakakuha ka pa ng taunang dividends mula sa mga GYM. Wala itong disadvantages para sayo. Kaya sa collaboration na ito, pareho tayong makikinabang. Wala kang dahilan para tumanggi, di ba? Pero ayaw ko sa kanya. Pinakulong niya ako ng 3 taon. Imposibleng makipagtrabaho ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kasyasyang sagot ngayon din. Ginoong Piao, tapat ako sa'yo. Hindi mo dapat gawin sa akin. Iutos mo, putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Huo. Pagkatapos ng 3 araw, gusto kong makita ang balita ng pagkabangkarote ng pamilyang Huo. Ginoong Piao, huwag mong itapon ang tulay pagkatapos mong tumawid. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero hindi kayo nagtagumpay. Ginoong Piao, hindi mo ito dapat gawin sa akin. Ang nangyari noon, 3 taon na ang nakalipas. Ang Huo Group ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Basta makipagtulungan ka sa akin, sigurado ako. Ibabalik ko sa'yo ang lahat ng nawala sa'yo. Inumin natin ang sang ito, para sa'yo.
Masarap na tsaa. Talagang karapat dapat sa pangalang Wolf God. Hanga ako. Sige, nakita na ang bagay, nainom na ang tsaa at gabi na. Aalis na ako. Ginoong Chen, nakalimutan mo ang iyong bagay. Hala. Naku, ang memorya ko. Ang kontratang ito, babalik ako pagkatapos ng 3 araw, pag nabangkarote na ang pamilyang Hu. Saj, maghihintay ako ng pagdating ng Wolf God. Nakikipagtulungan si Ginong Piao kay Chen Feng. Ano ba ang sigaw mo? Ikaw naman ang natalo sa boxing. Ito ba ang siguradong paraan mo? Nako ni Chen Feng sa ring. Kamakailan, sunod-sunod ang patigil ng pakikipagtulungan ng Hu Group. Lahat yon, pinamumunuan ng Koreano sa likod. Kung hindi tayo kikilos, wala na ang lahat. Nagbigay tayo ng napakaraming pera kay Ginoong Piao. Ngayon wala na akong silbi, itinapon na lang niya ako. Ano ba ang tingin niya sa atin? President Hang, narito na si Chen Feng. Nasa labas. Alam ko, bakit pupunta si Chen Feng? Tumigil ka. Hindi ka pupunta ngayon. May iba ka pa bang paraan ngayon? Umalis ka. Sakay na. Bakit mo ako dinala sa hotel? Siyempre, para mag-check-in. Dapat may tamang pag-ugali kapag humihingi ng tulong. Chen Feng, huwag kang magmalabis. Zhang Sui, hindi mo ba talaga naisip na may natitira pa akong pag-asa sa'yo? Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Eh bakit mo ako dinala rito? Siyempre, may gustong makipagkita sa'yo. Huwag kang magkamisip, Kuya Feng. Ikaw ang gusto kong makita. Kayong dalawa. Miss Yuan, wala tayong relasyon. Ano ang kailangan mo sa akin? Gusto ko malaman kung sino ang isisay ng South Korean capital sa paligid ko. Sino ang kanilang itinanim? Bakit ko sasabihin sa iyo? Ang isang inabando ng piyesa ba ay may karapatang humiling. Makiisa ka sa akin o maghintay ng kamatayan. Kaya balak mong talikuran si MR Piao. Matatag na susunod sa angkan Yuan? Sige, maaari kong sabihin sa inyo. Ngunit ano ang makukuha ko? Depende sa aking kalooban. Si Kifu, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa South Korean capital. Ang pagpasok ni Yecha sa laban sa ring, siya rin ang nag-ayos noon. Hindi ako loko. Nasa ganito na ako kalagayan. Ano pa ang saysay na lokohin ka? Ito ang draft ng kasunduan na pinagkasunduan namin ni Kifu. Quifu. Ang trader na ito. Sinabi ko na sa iyo ang lahat, kaya ano ang balak mo? Gawin upang iligtas ang aming angkan mo. May pangako ba akong ginawa sa iyo? Ikaw. Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga kagagawan. Noong dinaya mo si Chen Feng, hindi mo ba naisip ang magiging bunga nito? Chen Feng, iginagalang kanila. Dahil lang sa may halaga ka sa kanila. Kapag nawala na ang iyong halaga, magiging katulad mo na ako. Sa totoo lang, ang pangyayari 3 taon na ang nakalipas. Sila ang tunay na nasa likod noon. Sa kalagayan namin ni Hu Chen noon, walang katiyakan na matatalo ka na nasa rurok ng kagumpay. Sa huli, kami ay mga piyesa lamang. Sa kanilang mga kamay, pati na rin ang angkanyuan. Sa pagpapatakbo ng underground boxing arena sa loob ng maraming taon, kung hindi kayo mapapatumba, hindi sila titigil, lahat ng humahadlang sa kanila. Sa planong pagsalakay sa Daxia, ay magiging target nila. Maaari tayong kumilos. Sinira nila ang pamilya mo, tutulungan mo pa sila? Hindi ko sila tinutulungan, tinutulungan ko ang mga nasa oktagon. Na nagsusumikap kung papasok ang South Korean capital. Wala na tayong matitirhan. Ang lahat ng ating pinag-aralan sa buong buhay ay magiging walang saysay. Isulat mo ang lahat ng iyong pakikipagtulungan sa kanila. Kung maglalaro ka ng anumang mga panlilinlang, ang dokumentong ito. At ang bidyong iyon ay ilalabas sa publiko. Chen Feng, 3 taon na ang nakalipas. Talagang mas naging mature ka na. Salamat, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Paumanhin sa nangyari noon. Kung pwede lang. Gusto kong gumawa ng kabayaran sa iyo. Hindi na kailangan, hindi ko kailangan ng inyong paghingi ng tawad. Maaari ka nang umalis. Tutulungan mo ba talaga siya? Yenan, sino bang nagsabing tutulungan ko sila? Ano naman sabi? Sinasabi ko lang. Pwede tayong kumilos, pero iyon ay para lamang. Makiisa sa pagpasok ng kapital ng Timog Korea. At saka, ang oras ng pagkilos. Kailangan nating hintayin na tuluyang masira ang pamilyang Ho. Sabihin mo kung ibibigay ko ang mga larawang ito. Kay Ho Chen, ano kaya ang gagawin niya? Kaya mo bang? May isang courier kanina. Sinabi niyang ibigay ko ito mismo sa iyo, Ginoo. Sino nagpadala nito? Hindi ko alam. May iba pa ba siyang sinabi? Wala.
Ang babaeng to, kapag nakitang may pakinabang ang isang tao, magpapalit agap na lang siya. At nagrenta pa ng kwarto sa hotel kasama ang ibang tao. Umuwi na si Ginang. Bakit hindi ka nagpahinga na maayos? Hindi ako mapakali, umahon ako para mag-ehesisyo ng kaunti. Saan ka nagpunta? Huminto ang kooperasyon ng grupo. Lumabas ako para humanap ng paraan. Nakahanap ka ba? Nakahanap ka na yata sa kama, di ba? Ho-chen, anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig kong sabihin? Nakita mong wala na akong silbi sa'yo. Nakipagrelasyon ka na sa ibang lalaki. Zhangzhu o Zhangzhu, ang talino mong magmanipula. Ano? Ho-chen, huwag kang magsasalita ng kalokohan. Kalokohan? Mayroon pa bang ibang dapat sabihin? AMM. Tingnan mo yung pagkakatayo ninyong dalawa, ang close niyo ay. Muling nagliyab ang dating pag-ibig. Nagliliyab na apoy na tuyong kahoy. Ano? Bastard ka. Umalis na tayo. Ito ang bahay ko. Lumayas ka dito. Zhangzhu, tandaan mo ito. Ang kampiyon sa kompetisyong ito ay nahirang na, at iyon ay Wolf God. Wolf God. Wolf God. Wala pa ring balita, ha? Wala. Hoy. Ano? Nasara ang Who Corporation. Paano nangyari yon? Gusto kang makita ni Ginoong Piao. Saan ka? Congratulations! Nakuha mo na ang pinapangarap mong titulo bilang kampiyon ng boxing. Pwede na tayong magsimula sa ating kolaborasyon. Kolaborasyon? Anong kolaborasyon? Ginoong Chen, napagkasunduan natin to. Tinulungan kitang patumbahin ang Who Corporation at makikipagtulungan ka sa amin. Nako, ang utak ko. Masaya lang ako ngayon. Mula pagkabata, tinuruan ako ng mga magulang at guro ko ng lahat. Pero, hindi nila itinuro sa akin kung paano maging trader sa bayan. Ang iyong Korean Taekwondo Studio pwedeng magkalat dito sa lugar. Pero sa Great Asia, walang pag-asa. Talo ng kalaban, anong pinagmamalaki mo? Yetcha. Ginoong Chen, kaya kong gibain ang Who Corporation sa isang igla. Isipin mo ang lakas sa likod nito. Ang sinusuportahan mo. Ang Yuan family, pagkatapos ngayon. Magkakaroon ng kaparehong kapalaran ng Who Corporation. Ikaw, pag-isipan mong mabuti. Ganoon ba? Bini-bini. Ipaalam agad kay General Manager Kui. Dumating na ang iyong miss. Ang Project Cooperation Book na hawak ko, nagkakahalaga ito ng 5 bilyon. Ano? 5 bilyon? Talagang walang kapansi, si General Manager Kui. Isa siyang veteran sa Yuan Corporation. Ang koneksyon niya ay hindi pangkaraniwan. Kayong lahat na nandito, matagal na nating kasama si GK. Kapag may ganitong pagkakataon para kumita, paano ko kayo malilimutan? Noong panahon ni Ji Yuan, palaging lugi ang kumpanya. Si Ji Kui ang nagpupunyagi para maayos ang mga libro. Pero, kung magpapatuloy ito, siguradong babagsak ang grupo. Aya iminumungkahi kong alisin si Yuan Tianjin bilang chairman ng Yuan Corporation. At si Ji Kui ang papalit. Oh.
May shareholders meeting pala ngayon? Bakit hindi ko alam? Yung miss, regular meeting lang ito ngayon. Kaaniwan, hindi ka naman sumasali. Kanina, ikaw ang nagmungkahi na tanggalin ako sa pwesto. Ikaw. Ako. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Kahit bigyan kita ng 800 tapang, hindi mo magagawa. Di ba? Boss Kui. Miss Wang, si Wang Hai naman. Matagal na siyang miyembro ng grupo natin. Basta-basta mo na lang siyang sinaktan. Hindi ka ba natatakot na masaktan ang puso ng mga dating tauhan? Natatakot. Siyempre natatakot ako. Pero mas natatakot ako na may nagtaksil para sa sariling kapakanan, kumakain sa loob pero naglalabas ng dumi. Umupo ka. Anong pangako ang binigay sa'yo ng mga taga South Korea? Para ipagkanulo mo ako. Anong South Korea? Masyado kang mahas. Sinaktan mo ang isang founding member ng grupo. Anong itsura nito? Si Brother Yuan ay nakaratay sa kama. Ganito ba ang trato mo sa mga dating kapatid niya? Ang galing mong umarte. Sayang hindi ka nag-artista. Tingnan mo mabuti. Dito, hindi lang ang mga transaksyon mo. Sa Ho Corporation ang nakalagay. Pati ang maruruming pakikipagsabuatan mo sa mga taga South Korea. Kui Fu, traitor kang hayop ka. Kaya pala pinilit mong i-push kami na ikaw ang iluklo. Akala ko pa sa grupo. Gusto mo palang gibayin ito. Andang Kui, mabuti ang trato sa iyo ni Brother Yuan. Ganito pa ang ginawa mo? AME, taon-taon akong naghirap. Sa pagpapatakbo ng Underground Fight Club, bakit pagdating mo, kailangan kong ibigay sa'yo? Hindi ako papayag. Sasaktan mo pa ako? Ano ngayon kung sinaktan kita? Ayaw mo. Ang kapal ng mukha ng matandang to, namamagana ang kamay ko sa paghampas. Maganda to. Masarap sigurong paluin sa katawan. Huwag kang gagalaw. Aray. Papayag na ako. Sasabihin ko. Lahat sasabihin ko. Hatakin palabas. Isang maling salita, isang iping bubunutan. Hintayin niyo ang dividend sa katapusan ng taon. Ang usapin ng pamilya Yuan, huwag kayong makialis. Umalis kayo. Matandang hayop, nagplano ka palaban sa pamilya Yuan. Makakasalubong ka ng multo sa gabi. Mag-ingat ka sa kin. Hindi ba't nabigo ang plano? Buhay pa ang pamilya Yuan. Umalis tayo. Kuya Feng, dumating ka na. Nahuli ko siya. Medyo tinakot ko lang. Umamin na agad siya sa lahat. Anong masamang balak ng mga taga South Korea? Sila ay nagpili sa pamamagitan ng laban ng mga tao. Susunod sa kanila at sinuportahan sila ng pondo. Para palakasin ang kanilang impluwensya. Layunin nito na gawin silang mga tauhan. Ilang taon na ang binayaran nila? Mula itaas hanggang ibaba, lahat ng mababayaran ay binayaran na. Kung hindi mo si Ho Chen sa labang ito, hindi matatakasan ng resulta ang kontrol nila. Lahat yan ay sinabi niya sa'yo. Kuya Feng, kung may tanong ka, sa akin ka magtanong. Malinaw na lahat ang sinabi niya. Nagdududa ako, may bahid ng kasinungalingan ang sinabi ni Kifu. Mas malalim ang kanilang paglusot kaysa inaakala natin. Sa loob lang ng kalahating araw, napakarami ng tumawag sa akin. Pinakawalan ko ang tao. Ang landas na pinili natin ay gumalaw sa kaparte ng maraming tao. Kahit kaninong kaparte ang galawin, wawasakin ko ito. Matagal nang nagnanasa ang mga dayuhan sa dakilang siya, hindi mawala ang pagnanais na lipulin ito. Kahit puno ng tinik ang daan, kailangan kong ituloy. Sige, sasamahan kita. Pero bagong-bago pa lang ako sa Yuan Clan. Ang malupit na pamamaraan ay pansamantala lang. Hindi ito pang matagal ang solusyon at saka malalim at magusot ang ugat ng kapital mula South Korea. Para malutas ito ng buo, kailangan ng aking ama. Ito ang nakuha ko sa bahay ni Kifu. Dahil dito, nagkasakit at hindi na bumangon ang aking ama.
Mukhang minamaliit pa rin natin sila. Kailangan nang dalhin ang lason sa sanatoryo. Ginoong Piao. Walang kwenta. Hindi mo ba sinabing handa na lahat? Kung hindi ako sumaklolo sa iyo, wala ka ng buhay ngayon. Ay, Ginoong Piao, hindi ko alam. Handa na pala si Yuan Changjin. Kinuhanan pa niya ang record ng transaksyon natin. Sa Hu Group. Ginoong Piao. Ipinagkalat ng babaeng yon. Wala akong pakialam sa dahilan, ang resulta lang ang mahalaga. Bukas magsisimula na ang Project Slay the Dragon. Kapag ito ay nabigo, alam ninyo ang kahihinatnan. Gamot. Kinuha ni Yuan Changjin ang gamot. Pigilan siya. Basta hindi magising si Yuan Chengji. Kahit anong gawin niya, wala itong saysay. Anong hinihintay ninyo? Opo. Ginoong Piao, papat ako sa inyo. Bigyan lang ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na masisiyahan kayo. Ngayon, tignan natin. Ang performance mo. G. Piao, magpahinga ka. Aalis muna ako sa labas. Umalis na tayo. Miss, di mo inaasahan na dating ang araw na to, di ba? Huy, matanda kang aso. Mukhang di sapat ang huli kong pagbugbog sa'yo. Sugurin sila. Walang dapat makaligtas. Miss Yuan, nakita na naman tayo. Umalis ka. Miss, huwag ka nang lumaban. Ang mga kasama ko ngayon, lahat sila taekwondo experts. Kung matalino ka, ibigay mo na ang gamot. Kung hindi, di ka makakaalis. Anong gamot? Wala akong pasensya. Ibigay mo na ang gamot. Mali ang pinuntahan mo. Wala sa akin ang gamot. Nahuli si Gifu. Siguradong alam nila ang nangyari dito. Bukas, malaki ang gagawin ng South Korean Capital. Babalatan nila ang bawat galaw ko. Kailangang may padala ang toxin sa sanatorium para magamot nila. Gisingin ang tatay ko. Wala sa kots. Wala rin sa bahay ng Yuan. Saan mo itinago ang gamot? Gusto mong malaman? Sige, tatadyakan kita hanggang mamatay. Hulihin siya. Dalhin kay G. Piao. Tignan natin kung gaano katigas ang panga mo. Ang bilis mo. Saan ka pupunta? May gagawin ako ngayon. Umalis ka. Sayang naman. Maami akong oras ngayon. Ang utang natin, pag-usapan natin ngayon. Oh. Hala. Mas mabuti pang magpakabait ka. Kuya Feng, bakit ka nandito rin? Tigil. Lobo Diyos. Akala mo kung sino ka? Sa paningin namin, di ka man lang aso. Hahaha. Pag-isipan mong mabuti. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, walang kwenta ang paglaban. Ang mga kalokohan mo, masyadong baguhan. Ji Piao, nahanap ng gamot. Nasa kay Chen Feng. Ji Piao, alam ko na yan si Chen Feng. Di siya tunay na makikipagtulungan sa iyo. Matagal na siyang kasabwat ng pamilya Yuan. Ako lang ang buong pusong. Tutulong sa iyo sa Dragon Slaying Plan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Maglilingkod ako sa iyo ng buong tapat at walang pag-aalinlangan. Magaling. Mula ngayon, sumunod ka na kay Yecha. Salamat, Ginoong Piao. Hinahangaan kita.
Maaari mong palitan ang kanyang posisyon. Ngunit mali ang pinili mong landas. Hindi ka naging mabuting tao. Kundi aso. Hindi ko pa naisip na magpakababa. AME, matalim ang dila. Hindi ko alam kung ang iyong kakayahan ay kasing talas ng iyong bibig. Juan. Ang mga bagay ng Dacia ay lipas na. Kami ang mga malakas na sumusunod sa panahon, lumuhod at magmakaawa, at maaari kitang patawarin. Natalo ang Wolf God ng South Korean martial arts. Ito ay isang malaking balita. Ito ay tiyak na isang malaking balita. Puro porma. Malakas? Malakas lang sa salita. Pakawalan siya. Will battle. Ito ang inyong Bushido spirit. Xiao Feng, mag-ingat. Isang grupo ng mahihinang three-legged cats. Ganito lang ang kakayahan nyo at gustong pasukin ang aming daksya. Luso, kung may lakas ka, harapin mo si Chen ng isa-isa. Yung lahat at natin. Hanggang sa tapos yan. Tumahimik ka. Sa wakas, hindi mo na napigilan. Inaamin ko, minamaliit kita noon. Matatalo ka sa aking paanan. Ipagmalaki mo yon. Chen Feng. AME, mahina. Aray. Si Ginong Piao ay isa sa ilang siyang TA and Black Belt Masters sa South Korea. Ang pagtalo sa iyo ay kasing dali ng pagpisa sa langgam. Tumahimik ka, Fifu. Traidor kang nagbenta ng iyong amo para sa kaligtasan. Kung makakalabas ako, itatapon kita sa lawa. Akala mo ba, prinsesa ka pa rin? Sasabihin ko sa iyo, ang inyong pamilyang Yuan ay mawawala na mamayang gabi. Sa huli, sino ang itatapon? Hindi pa sigurado. Pwey. Tumahimik ka. Maging mahinahon. Hindi pa ako bumibigay. Masyadong maaga para magsalita ng tabumpay. Patayin siya. Patayin ninyo siya. Nagsisisi ako. Magtulungan tayo. Doblihin ko ang bayad. Lahat sa iyo. Ang kita ng GYM ay sa iyo. Magtutulungan tayong mga malalakas. Iyak na yayaman tayo. Pigilan mo yan. Hindi mo gagalawin si Ginong Piao. Papatayin ko siya ngayon. Pakawalan mo siya. Hintayin natin magtagumpay ang Dragon Slaying plan ni Ginong Piao. Pagkawasak ng Yuan family sa oras na yon. Palalayain ko siya. Pero hindi ngayon. Naglalaro ka ng apoy. Huwag kang magpanggap. Ano naman kung ako ang naglalaro ng apoy? Matagal na kitang tinitiis, Yuan family. Pinaghirapan kong itatag ang imperyo. Bakit dapat ibigay? Sa isang batang walang alam?
Bakit? Dahil ayaw ng Yuan family. Kukunin ko na lang. Hindi lang underground botsing GYM. Lahat ng kayamanan ng Yuan family ay akin. Sir, may problema. Biglang tumawag ang ilang partners. Titigil na raw sa pakikipagtulungan. Ano? Anong nangyari? Hala, biglang sinara ang mga botsing GYM sa iba't ibang lugar. Pinalayas na kami lahat. MR Piao. Sabi mo sigurado, bakit nangyari ito? Dahil sa akin. Quifu, itinuring kitang kapatid. Pero gusto mo akong sirain. Imposible, naharang ko na ang gamot. Paano mo? Paano mo nagawa? Sinong nagsabi sa'yo? Nagamot ang nasa bote. Ano? Ayong dalawa pala. Ikaw. Tatay, napakahalaga ng gamot na ito. Kailangan mong maipadala ng ligtas. Tinututukan ako, hindi rin ligtas sa kapatid ko. Ikaw lang ang hindi nila nakikita. Xiaofeng, huwag kang mag-alala, ipapadala ko ito. Matagal na tayong magkapatid, hindi ko inakala na ang magtataksil sa akin ay ikaw. Kailan pa ako naging kaibigan mo, Quifu? Isa lang akong piyesa na ginagalaw mo. Ayaw kong tanggapin. Palayain ang anak ko. Bibigyan kita ng buong katawan. Kahit mamatay ako ngayon, may isasama akong kasama. Dakpin silang lahat. Ako'y mula sa South Korean capital. Anong karapatan mong dakpin ako? Dahil ikaw ay banta sa kaligtasan ng Chia. Iyon pa lang. Hindi ka na makakalabas habang buhay. Huwag kang umasang may magliligtas sa'yo, dahil sila ay malapit ng sumunod sa'yo. Okay ka lang. Kumusta? Okay lang ako. Mabuti naman. Nasaan ang kapatid ko? Nandoon. Saan siya? Naku, Huchen. Halika, kung mapapabagal ka pa, hindi ko masisiguro. Ano ang magawa ko? Bitawan si Hu Chen. Hu Chen, basura ka lang. Sa buong buhay mo. Tatapakan ka ng kapatid ko. Anong klaseng tao ka? Sumasandal ka lang sa pamilya Yuan. Balang araw, papaupuin kita sa harap ko, nang nakaluhod. Huchen, bitawan mo ang ate ko. Chen Feng, ikaw ang may kasalanan. Lahat ito dahil sa'yo. Kaya ako nagkaganito. Sana noong una ka palang lumabas. Pinatay na kita. Huchen, kalmahan mo muna. Pakawalan mo muna ate ko. Umatras kayo. Umatras. Lumuhod kayo. Xiaofeng, huwag. Chen Feng. Ho Chen. Huwag kang malabis. Lumuhod ka. Huwag mong saktan ate ko. Luluhod ako. Chen Feng. Anong wolf god? Pinapaluhod kita, at luluhod ka rin naman. Ano ba ang meron sa'yo? Hang Tsui, si Ginoong Piao, ang pamilya Yuan? Bakit ikaw lang ang nakikita nila? Bakit? 3 taon akong naging aso na matandang yun. Tapos nang dumating ka, itinulak lang ako. Ang Hu group na pinaghirapan kong itayo. Biglang nagkawatak-watak. Sabihin mo, bakit? Hindi ako nakipagtulungan sa kanila. At hindi rin ako makikipagtulungan. Huwag kang magpanggap na malinis. Sumama ka lang sa anak ng pamilya Yuan. Pera't babae, nakamit mo. Ang galing mo talaga. Huwag mong isipin na katulad mo ang lahat. Ang pagmamahal ko kay Chen Feng, sarili kong desisyon yan. Ako lang si Ate Mosh. Kung hindi, pagsisisihan mo habang buhay. Sage, wala akong dapat pang ialala. Mas mabuti pang magsama-sama tayong mamatay. Ikaw, Ate Macheng, okay ka lang ba? Ako ang nanakit sa kanya. Umalis na kayo. Wala kayong kinalaman dito. Chen Feng, may isang napakahalagang tanong ako. Maari mo bang seryosong sagutin? Anong tanong? Sa puso mo. Mahalaga ba ako? Mahalaga pa ba yan? Baka sa'yo hindi, pero sa akin. Napakahalaga. Dati, walang makakapantay sa'yo. Ikaw mismo ang nagpawala sa lahat ng ito. Ngayon, para na tayong estranghero. Huwag na tayong magkita pa. Pasensya na. Walang makakapantay kay isang Sui sa puso mo. Eh ako, Lumipas na yon. Hindi pwede. Gusto ko rin. Ngayon, sa buong mundo, sa lahat ng dako. Wala pa rin sa'yo. sige, pinapatawad na kita.